Wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Jun Abinis. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tate Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tate Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw gusto nila pildihon ang Duterte. Bismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment gahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because walang tapang ang Pilipino sa ngayon, at ang PNP, military natin, parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara, binubuli, hinaharas, kihadire, kihadito. So, I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong, because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tate Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito, pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko.
ila kong harason kadadlaw. Actually, wa ko mahadlok nga ila kong harason kadadlaw. In fact, pwede gyud ko patyon ni General Torre. General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong mapatay, pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. Ang mang PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos. Wala na. Wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod. Wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebuano, magkaisa tabay. Adnihita karon diri sa Mandawi, atong ponon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Nag-expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener, kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong, ila pong harason. Na anay mga subpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og subpina akong mga kauban. Pero wala mi magpatarog, sige lang. Ang usan ako kauban na subpina siya bay na ako'y subpina, nagbalik-balik na lang ako. Ang akong anak nahadlok, dalawa anak ko ka anak kay namugos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Tito, trabaho lang yun sa mga polis. Pero mga polis naman, sir, wag nating hayaan na wala na musukol ani nga gobyerno.